guys! Thanks so much for watching this video. As you can see, nandito ako ngayon sa aking music studio. Ito yung aking, with my piano and my guitar right there. So, ayun na nga. This is my, once again, another tutorial for the piano. Kasi marami nang nagre-request ng tutorial for the piano na hindi ko na nagawa for after 3 years. Grabe, 3 years na yung nakaraan nung in-upload ko yung aking, yung aking tutorial for the piano. Yung mga basic pattern na dapat yung malaman about sa pagpapiano. So, sometimes yung music theory na tinatawag is, kailangan nating i-break yun kahit ng konti lang for our own, way kung paano tayo matuto. So, iba't iba kasi tayo ng paraan kung paano tayo matututo sa buhay, di ba mga kapatid? So, meron tayong, yung sa atin ay sa visual, yung sa iba ay sa sound, and yung iba is yung sa, sa pagbabasa or anything. So, in my way of knowing how to play ng pagpiano is, ginamit ko yung pattern na yan, na yung I love you. So, I love you guys. Salamat sa inyong pag-subscribe. So, ayun na nga. Yun yung ginawa ko for this, para matuto ako magpiano. So, yung tinuro sa akin ng aming pianist sa Pilipinas, sa aming church is, ang ginawa niyang pattern is yung 1-5-1-5-8. So, yun yung ginamit niya niya sa akin. Pero, as I'm thinking and remembering kung bakit ba ako ginawa yung 1-4-3, hindi ko na rin maalala. Pero, in that way, naisip ko na, pwede pala talaga yung ganong klase ng pattern. So, you can check other YouTuber or professional pianist na talagang magaling sa mga music theory, at talagang pag-aralan nyo is maganda kasi rin pag-aralan yung music theory. So ako kasi hindi ako pumunta hindi ako pumunta sa mga school para matuto ng mga music theory and pagpapiano at paggitara. I'm just went to the piano and went to the guitar and then played. And then yung sa kuya ko is tinuruan niya akong mag-gitara, and then yung sa pagpapiano is yung sa pianista namin, and then sa YouTube. So sa YouTube sa YouTube is maraming mga tutorial, so you can check that out. So hindi lang yung video ko, and you can see a different style, a different move kung paano sila magturo. So, in my way is that I hope na nakatulong sa inyo yun. Yung 1-4-3. Just remember that pattern. 1-4-3 and 1-3-4. And then, also, yung aking pagturo kung ano ba yung pangalan ng mga keys na ito. Nasa yung white keys and then yung black keys. And also, yung susunod na yung malalaman is paano ba ako paano ako natututo ng magpiano ng like this. Yung parang pinapakanta mo yung piano. So, sa pagpa-practice ko, hindi ako magaling, ulitin ko. Hindi ako magaling, hindi ako professional, pero nagagawa ko yun sa pamamagitan ng sa pagpa-practice. So, gusto ko kasi mapakanta yung piano, yun na like this. Diba? So, yung mga bagay na to na hindi ko natutunan at hindi ko alam gawin dati, ngayon nagagawa ko na siya. And yung ginawa ko nitong nakaraan lang is that kinapa ko yung kung paano kantahin yung Kay Buti-Buti Mo Diyos.
So yun, aanhin mo lang siya, ano ka lang, tawag dito, magpa-practice ka lang na magpa-practice kung ng melody ng sound. So when it comes to naman sa may taas sa may mga black keys, pwede mo siyang anuhin kasi nga kasama siya sa mga family chords. So ganyan mo lang yan, tas dahan-dahan. And then after nyan, sa taas is yung partner niya is always yung B. So minsan yung niya, yung progression ng sound ay ang pinaka parang rest niya is yung sa B. Ganon. So may ipapakita ko sa inyo kung paano ko nagpa-practice at na makatulong sa inyo kung paano yan at ano yung ginagawa ko na paraan para malaman ko ano ba yung sunod na chord na ginagawa na kailangan kong kailangan kong isunod doon sa chord na nauna. So and also maganda itong klase, yung dati kong piano is hindi na yun ang ginagamit ko. Ibinigay ko na siya. So yung piano na ito is binili ko talaga kasi mas gusto ko na makabili ng mas higher na version ng piano so that I could learn. Kasi kapag yung mga ganun lang na parang kasi pang beginner lang yun. So kapag kapag yung medyo mas high end na siya, mas na motivate ako mag-aral. And as I am practicing sa pagpapiano sa aking sa personal kong pag-practice, napansin ko na meron dito mga layers dito sa sa piano na to. And then as you can see, 'di ba, yung mga yung minsan merong mga sounds sa church, like yung parang hindi lang siya ginagamit kasi meron din akong ginagamit na tawag dito pedal. So para mag-sustain yung yung haba ng sound, like katulad nito. Kung hindi ko siya tatapakan, yan lang siya. Pero kapag tinapakan ko siya, kahit hindi ko na siya hinawakan, may sound pa rin siya. So ayun yung ginagamit, yung tawag sa sustainer or yung sa pedal. Tapos pagdating naman dito sa mga effect ng maganda kasi na meron ng mga effect yung yung mga piano. So here meron ditong layer, which is layer. Tapos ang ginagawa ko is pumupunta ako dun sa pads. Yung pads is ang ganda ng sound ng iba-iba kasi to, marami siyang klase ng pads. So ayan. Diba? Pero as you simplify yung mga sound, like sa mga churches, ganyan. Ito yung ginagamit ko, yung warm pad. So para din siya kahit na hindi mo na gamitin yung pedal sa ibaba. Nagsusustain pa rin yung sound like this. Pero kailangan mo siyang pinutin. May maganda siyang sound. So pakita ko sa inyo yung difference niya. Yung difference ng sound ng simple lang. And then yung sound na merong layer. Diba? So iba't iba yung mga pwede mong gamitin. Merong mga layer ng organ. Or merong layer ng guitar. Or string.
So, iba-iba yung mga klase ng mga ng mga effect na pwedeng mong magamit, pwedeng gamitin or pwede mong paglaruan sa piano. So, ito yung maganda sa piano is nalalaro mo siya in a different sound, in a different way na gusto mo. So, pag natuto ka na kung paano yung pagpapiano, and my video helped you so much, I thank God at I hope na magamit mo yan. Hindi lang sa church, hindi lang mismo sa church, kundi sa mismo personal worship mo sa Panginoon. And all the glory belongs to the Lord, to Lord Jesus. And isa sa mga ipapakita ko sa inyo is yung paano yung yung pag-aaral ko, like paano ako mag-aral. So, yun yung naging way. Kasi, pag ganun lang ako, mahirap talaga sa umpisa. Pero matututo ka unti-unti. So, diba? So, ayun. I hope that this video will serve as an encouragement for you to continue na magpiano. Kung wag kang titigil, wag kang susuko, dahil kayang-kaya mong makarating doon sa sa mga pagpapiano at yung mapapatugtog mo na o mapapakanta mo na yung piano. And ako ay nasa process pa din. I still in progress in my pagpapiano. Nagamit ko rin yung aking pagpapiano sa pagsaserve sa youth ministry, sa pagpapiano sa worship time, and sometimes sa aming mga special songs sa church, and also on my personal worship sa Panginoon, na while I'm in the middle of the night, I'm just using my earphones or my headphone, and then just listening to the music, and then creating a song, creating music to the Lord. At ito rin yung magiging way mo to create more music, more composed songs. Yan. Huwag kang titigil. At kahit na parang feeling mo, hindi ko kaya mo yan. Kayang-kaya mo. Just do it, and believe in yourself na magagawa mo yan. So, I just want to encourage you today sa yung pagpapiano, and I hope na this video help you, encourage you to continue. At sinabi nga sa Ephesians 5:19-20, ayan. So, just continue. And God bless you, and I hope na minsan kapag nakita kita, kung nakita mo ako, sabihan mo ko na natuto ka, at pakita mo sa akin na magpiano ka. I'm so glad to see that. And thank you so much for watching this video. All the glory belongs to God, and let us worship Him in spirit and in truth. Thank you so much, guys, for watching this video. This is Olive, and see you on my next videos. Bye!